Kinatuwa naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbasura sa impeachment laban sa kanya. Ang one-year bar rule, epektibo na ngayon. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bongbong Annalise Soberano. Nasisiyahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging proseso ng House of Representatives kaugnay ng mga impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinatuwa din ng Pangulo ang naging desisyon ng mga mambabatas na ibasura ang mga reklamo matapos umanong makita ang kakulangan ng batayan ng mga ito. Sinabi ni Castro, natutuwa ang Pangulo na 284 na mga miyembro ng House of Representatives ang naniniwala sa katotohanan at nagpasyang ibasura ang impeachment complaints. Dagdag pa ng opisyal, sa kabila ng issue na nanatiling nakatuon ang Pangulo sa kanyang mga tungkulin at paghahatid serbisyo sa taong bayan. Git pa ni Castro, sa ngayon ang nais ng Pangulo ay sumulong at magtuloy-tuloy sa trabaho kung saan nakatuon ito sa pagsasagawa ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Matatandaang tuluyang ibinasura ng House of Representatives ang impeachment complaint laban sa Pangulo matapos aprobahan ng mayorya ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng House Committee on Justice. Dahil sa desisyon ng Kamara, hindi maaaring maghain muli ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos hanggang sa January 26, 2027. Batay sa umiiral na one-year bar rule sa pagpapatuloy ng impeachment kapag formal nang nai-refer ang kaso sa Committee on Justice at na-dismiss. Kahapon nga, pinagtibay ng Kamara sa botong 284 pabor at 8 tutol at 4 ang abstention ang rekomendasyon ng Justice Panel na ibasura ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa kakulangan ng substansya. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ng desisyon ng komite ay nakabatay sa 1987 Constitution, mga desisyon ng Korte Suprema at House Rules on Impeachment. Binigyang diin ni Luistro na bagamat sapat sa forma ang mga reklamo, nabigo ang mga ito sa mas mataas na pamantayan ng sufficiency in substance na nangangailangan ng malinaw na mga katotohanan na suportado ng personal na kaalaman at beripikadong ebidensya. Sinabi ni Luistro na ang mga reklamong kulang sa substance ay dapat ibasura at hindi gawing kasangkapan na political theater. Iginiit pa ng mambabatas na naig sa desisyon ng Kamara ang rule of law at ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. Complaints fail to establish a factual nexus between the President and any impeachable offense. They attempt to reframe mere policy disagreements and routine executive functions as a betrayal of public trust without any showing of bad faith. Upon a motion to declare insufficient in substance, the committee voted with 42 affirmative votes, 1 negative vote, and 3 abstentions. De Jesus' complaint was declared insufficient in substance. Samantala, nagpahayag ng matibay na suporta ang iba't ibang political party sa desisyon ng House of Representatives na pagtibayin ang rekomendasyon ng Justice Panel na ibasura ang impeachment complaint laban sa punong ehekutibo dahil sa kakulangan ng sapat na batayang factual. Sa manifestation sa plenaryo, sinabi ni Butuan City Representative Jose Joboy Aquino II, Secretary General ng Lakas CMD, na bagamat pumasa sa formal na requisitos ang mga reklamo, hayagang kulang ang mga ito sa substansya at nakabatay lamang sa hearsay, hindi beripikadong dokumento at mga haka-haka. Binigyang diin ni Aquino na mahalagang pangalagaan ang integridad ng impeachment process at huwag itong gawing kasangkapan pampolitikang panggugulo.
Sinabi naman ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ng Partido Federal ng Pilipinas na ang pagbasura sa mga reklamo ay nagpapatibay sa katatagan at pagpapatuloy ng pamahalaan. Nagpahayag din ng buong suporta ang Nationalist People's Coalition ayon kay Quezon Representative Mark Enverga na iginiit na ang impeachment ay dapat nakabatay sa ebidensya at disiplina ng batas, hindi sa pagkakaiba ng pananaw sa polisiya. Para sa National Unity Party naman, sinabi ni Manila Representative Rolando Valeriano na tama ang naging paghatol ng Justice Committee at malinaw na hindi sapat ang substansya ng mga reklamo upang umusad sa mas mabigat na proseso ng impeachment. Samantala, sinabi naman ni FPJ Panday Bayanihan Representative Brian Poe ng Party-less Coalition Foundation Incorporated na sinusuportahan ng kanilang koalisyon ang committee report bilang hakbang tungo sa pagkakaisa, pagbangon ng ekonomiya at iginiit na ang political stability ay mahalaga sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan at pandaigdigang merkado. Binigyang diin pa ni Po na ang suporta sa desisyon ng Kamara ay hindi pagtalikod sa pananagutan kundi pagpapakita ng tiwala sa mga institusyong may mandato na ipatupad ang batas. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.